Hello, hello, hello mga bossing, mga ka-eco. So, quick update lang dito sa solar setup natin. Sobrang naging busy talaga tayo this past few days or months. I think mga nasa 8 months na siguro tayong walang update sa solar. So, ito, yung nangyari sa RoXB natin is nasira yan last year pa, no? So, wala na. Last year pa yan, October siya nasira. Okay, so kung tatanungin nyo kung ba't siya nasira is kasalanan ko, mga bossing, mga ka-eco. Kasi, in-oversize ko yung panel niya, no? So, ang limit niya lang kasi ay 680 watts lang ata ang limit niya. Medyo nakalimutan ko na kasi ang tagal na naging busy talaga ako. So, ginawa ko na lahat dyan. Nagpalit na ako ng fuse pero wala. Tapon pa rin talaga. So, hindi naman ako masyadong magaling dito. Hindi ako technician, hindi ako electrician, kaya hindi ko na chinek yan, no? So, that time nag-PWM lang muna ako. And then, ang ginawa ko, bumili ako ng MPPT. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung binili kong MPPT. Okay, so dito halos 1 month yung nakalipas. So, November na to ata. Nakabili na ako ng MPPT dito. Ito yung pinakamurang MPPT. Hanggang ngayon, mura pa rin to. And maraming bad reviews dito sa MPPT na nabili ko. So, tignan natin kung anong MPPT to, no? So, yan. Sa Lazada ko siya in order. Ang dami nangyari nito. Kasi, etong MPPT na to, dumating to sa akin. May issue yan. Una, hindi ko pa napansin. Hindi ko pa yan napansin nung una. Pero yan, may sira yung box niya. So, tignan natin kung ano yung tinamaan dyan, no? Kung bakit siya may basag dyan or may sira dyan. Dyan sa pinakang box niya. So, bubuksan ko na yan. Kahit nagre-record ako ng isang kamay, bubuksan ko yan. Ayan. So, dito, syempre hindi ko pa rin napapansin pero nakikita nyo yung nakabalot sa MPPT mismo, butas din siya. And sumakto pa dun sa mismong LED screen nung o LCD screen nung MPPT. So ito ang pinakamurang MPPT at masasabi kong maganda to. Yan, so dito nagre-reassemble na tayo. Iibahin ko yung ayos at may nakita akong mas minimalist na tabla. So, magre-reassemble tayo dito kasi masyadong malaki yung kinakain na space nung board ko. So, dito ko siya ilalagay at mas aayusin ko yung wiring at diagram nito. So, yan, kahit na may defect yung nakuha natin, nireturn ko naman yan sa seller at nakipag-cooperate naman siya. So, papalitan niya yan. And then, ang gusto ko mangyari habang inaantay ko dumating yung replacement na itong MPPT na to is gusto ko isasalpak na lang siya or plug and play na lang, kaya dito inayos ko na siya. So yan, so ito yung naging orientation ng setup natin. So ganyan, so inaantay ko na lang dumating dito yung replacement kasi nga may defect yung binigay sa atin. So ito, sinoli ko siya at pinick up siya ng rider dito sa bahay, and then may dumating na panibago or yung replacement dito. So unfortunately yung pinalit sa akin dito, which is eto, is may defect pa din. So ano yung defect nito? Ang nangyari dito, after isang araw na ginamit ko siya, bigla siyang naging PWM lang yung use niya. So ito yung araw na yon. Kung makikita nyo, ang binabasa na lang ng MPPT dito is 26 volts lang. Pero ang total ng aking solar panel dapat nasa 69 to 70 volts. So dito binabasa niya lang is 26 volts. So naka-rely lang siya sa voltahe ng battery. So ganun yung nangyari. Hindi ko na maalala yung ibang detalye kasi sobrang tagal na. Hindi naman sobrang tagal, basta mga 6 to 8 months siguro yun. So yun, so fast forward, nireturn ko ulit to, pero ang nangyari hindi na to kinuha ng seller. So ang nangyari dito, pinalitan niya ulit ng bagong version. May bago kasi silang version daw neto. So mas updated daw yung OS. So yan, tinesting ko dyan. So makikita nyo yung voltahe nyan. Ayan, 53 or 54 volts. So ang nire-read lang nung MPPT na to is nasa 24 or nagbe-base lang siya sa battery.
So, yun. So, fast forward na natin para mabilis, para hindi masyado matagal tong video na to. Ipapakita ko na sa inyo yung panibago ulit or yung ni-replace naman dito. Okay, so ito yung pinalit or hindi pinalit, actually binigay na lang to ni seller kasi hindi niya nakinuha yung may defect na pinadala sa atin. So, ito, binigay niya na lang to. So, yun ang kagandahan kay seller. So, hindi siya talaga scam. So, guys, ito, based on my experience dito sa MPPT na to, legit siya na MPPT. So, until now, ginagamit ko siya. Papakita ko sa inyo yung updated. So, 8 months ko na siyang ginagamit, araw-araw. Daytime ko lang siya nagagamit, syempre, kasi hindi, yung battery capacity ko is kulang. So, tuwing umaga ko lang siya ginagamit para sa 0.5 HP na aircon. No, so may issue dito sa MPPT na to. Pag pinatay mo siya, bumabalik sa factory default settings yung nilagay mo na HBD at saka LBD. Ang kagandahan naman dito, yung LBD niya is okay. Yung HBD niya okay pala, no. Pati yung LBD sa tingin ko, pero mas maganda maglagay na lang kayo ng external na LVD. Kasi ang ginawa ko, naglagay ako ng external na LVD. So, ipapakita ko rin yun sa inyo. So, yun. Legit to na MPPT, guys. Para sa akin, goods na goods to. Until now, kasi ginagamit ko siya. No? And, malakas siya mag-harvest. Kasing lakas niya din yung Raw XB. So, ang mura pa nito. Bibigay ko yung link. Para sa akin, guys, so eto legit na MPPT talaga siya. Walang halong sponsor to. Kasi matibay talaga siya. Meron nga lang talagang sablay sa unang mga dineliver sa atin, pero ang kagandahan naman doon is pinalitan ni seller, no. So nakikipag-cooperate talaga seller. Okay, so naisalpa ko na siya dito. Kung makikita nyo, yung harvest natin, umaabot siya ng 500 watts. So, yan. So, bumili na rin ako ng HVD. Yan, nakabukas yung aircon. Nakasalpak yung aircon yan. Naka-on yung aircon yan, sorry. Ayan. So, ayan, no. So, makikita nyo naman na gamit ko talaga yung aircon dito. Hindi ko naman kayo lolokohin, mga bossing. Sa mga nagsasabi na hindi daw kaya yung 0.5 HP, ayan na yung patunay na pinapagana ko tong 0.58. Ayan. So, ito yung pinaka-latest. Ngayon ay 2 AM na ng madaling araw. Nag-video talaga ako para makita nyo. So, yung inverter, araw-araw ko yung ginagamit. Pati itong MPPT, daytime use para dun sa 0.5 HP. Kasi tumaas na naman ang singil ni Meralco. So, walang nagbago. Actually, yung orientation lang ang nagbago sa akin. Pati yung MPPT. At saka kung mapapansin nyo, nag-upgrade din ako ng isang breaker, no? So, kasi nasira na yung isang breaker. The rest, wala pa akong napapalitan. Yun lang. Inverter, sobrang tibay. MPPT, matibay din. Legit yung MPPT. So, ipapakita ko sa inyo. Or, ilalagay ko yung link kung saan ko binili. Kasi sobrang bait talaga ng seller. Yan. So, may nadagdag sa aking battery. Ito. Yan, so pinaglumaan din niya ng e-bike, pati yung battery ko ng motor, dinagdag ko na rin yan dyan. So, yun lang naman yung update ko dito. So, mag-update pa ulit ako. Thank you for watching.